Hi everyone, welcome back sa aking channel, GTR Math Tutorial. So for today's video, we will discuss another logic problem, okay, or logical reasoning. So number 6. So para po ito sa civil service exam. Okay, so here's the question. A company decided to select 4 people from 3 women, A, B, C, and 5 men, D, E, F, X, Y, to set up a group for an important negotiation. Here are the prerequisites. The group members must have both women and men. A and D cannot be selected at the same time. B and C cannot be selected at the same time. If Y is selected, then F won't be selected. If D must be selected, which of the following can be derived? Okay, so alin ang mga true dito sa 5 choices natin? Okay, so try niyong sagutan bago panoodin ang aking solution. So, ang question ay nanggaling sa FB group na Civil Service Exam CSC 2024 galing kay Miss Dane Lee. Okay, so to answer this type of logic problem, iisa-isahin lang natin itong mga condition natin. Okay? So kapag walang condition, ang formula dito kasi kailangan natin mag-select ng 4 people. Ayan. Kailangan mag-select tayo ng 4 people from 3 women, A, B, C, and then D, E, F, X, Y. Kapag walang condition ang formula diyan, se-select tayo ng 4 people ay ano lang yan, ilan yung total? 8, tapos kukuha ng 4, so 8C4 ang formula dyan kung walang condition. So 8C4, pwedeng i-type sa calculator to diretso, pero ang formula para dyan ay 8 factorial over, isa-subtract natin ito, 8 minus 4 factorial, and then times 4 factorial. Okay, so alam naman natin ang factorial, ibig sabihin ng factorial, ang 8 factorial, imumultiply yung 8 times 7, pababa ng pababa, times 6, times 5, times 4, times 3, times 2, times 1. Okay, so magigilang itong 8 factorial over 4 factorial. 8 minus 4 is 4 factorial, 4 factorial times another 4 factorial. Okay, so kung walang condition, ito ang formula. Pero may condition, so ibig sabihin maraming maka-cancel out dito sa answer natin na ito. So, okay, i-compute na rin natin ng diretso to. So ito, pwedeng magiging sagot dito, 8 times 7 times 6 times 5. Stop na tayo sa 4, tapos isusulat natin 4 factorial. Kasi may 4 factorial dito na pwedeng makancel na. Yung isang 4 factorial ay isusulat natin as 4 times 3 times 2 times 1. Tapos itong isang 4 factorial, 4 factorial na lang para makancel ito. Okay, so cancel na yung 4 factorial. Tapos maka-cancel pa dito itong 4 times 2, that is 8. So maka-cancel dito yung 8. Tapos itong 3, pwedeng makancel itong 3. Maka-cancel yan dito sa 6. So magiging 2 na lang ito. So ito na yung magiging answer natin. 2 times 5 is 10 times 7. So therefore, kung walang condition, ang total niyan ay 70. Okay? Pero dahil may mga condition nga tayo, so maka-cancel out na yan. So para sagutan ang problem na ito, hindi na natin kailangan ilista yung 70 na yan. Tingnan lang natin yung mga condition para i-cancel out na natin yon. Okay? So ang sabi dito, the group members must have both women and men. Okay? So kailangan meron dito sa ABC, tas meron dito sa men natin. So hindi pwedeng yung 4 people ay manggaling lang dito sa men. Kailangan merong isa dito, at least isa dito sa women kasi both women and men nga, yun yung first condition natin. Okay, and then we have, ang nga ng kulay, so we have A and D cannot be selected at the same time. Okay, so cannot be selected at the same time si A and D. So yan, lagyan ko ng arrow dito. So hindi pwedeng magsama sa isa-select si A and D. Isa lang dapat sa kanila. Okay, so yan ang first condition natin. We have B and C cannot be selected at the same time. So si B at C hindi rin pwedeng magsama. Okay, so next condition yan. And then if Y is selected, then F won't be selected. So hindi pwedeng magsama si Y at si F. So si Y at si F, so itong dalawa hindi rin pwedeng magsama. Pag na-select na si F, bawal na si Y. Okay, and then last condition, if D must be selected.
D must be selected. Which of the following can be derived? Kapag na-select daw si D, so kasali na si D, edi automatic tanggal na si A. Okay? So tanggalin na natin dito si A kasi sabi sa condition na yan, number 1, A and D cannot be selected at the same time. So kung i-select si D, bawal na si A. So tanggalin na natin yon. So ngayon, ilista na natin yung mga possible na pwedeng i-select natin for people. For people, may men and women dapat. So, kapag merong B, bawal na si C. So, isa-isahin natin. B, kapag sinelect natin si B, automatic daw si D kasama kasi if D must be selected. So, B, D. Sama si B, D. So, hanapin natin yung mga combination ng mga pwede dito sa natirang E, F, X, Y. Okay? So, B, D. So, isama natin si E. Pwedeng isama si F. Okay, so we have B, D, E, F. So, iisa-isahin natin lahat ng pwede si B. B, D, E, F. And then we have B, D. Diretso lang tayo sa lahat kay E. So, B, D, E. Ang susunod naman kay F ay si X. B, D, E, X. And then si Y naman. So, we have B, D, B, D, E, E, Y. Okay, so inisa-isa natin simula kay B, D, tapos E. So wala na. Yun na yung mga B, D, E. So ngayon, sunod naman, B, D, so, si F naman ang susunod natin. So we have B, D, F. So B, D, F, X ang kasunod. Okay? And then we have B, D. Yung F, Y hindi pwede kasi ayan, bawal magsama si F at si Y. So wala tayong B, D, F, Y. So lalampasan natin yon. So ano yung susunod na natin? So we have B, B, D, X, Y. Okay? So we have B, D, B, D, X, Y. So yun, ito lahat yung merong mga B, D. So lampas na tayo kay E. Ito na yung mga may E. Sumunod kay F naman. So ang last naman natin, si X naman ang isusunod natin. So we have B, D, X, Y. So ito na pala si X, Y na isulat na natin dito si X, Y. Okay? So ito na ata lahat yung mga merong B tsaka D. Okay? Kasi automatic daw D is selected. So lahat yan may B, D. May B, D lahat yan. So ulitin natin. B. Ulitin natin. Baka may mamiss tayo. So ito una si B. Ipapartner natin si D. So tapos unahin natin yung E ang kasama si E. So we have B, D, E. So yung una ay F. Pangalawa ay X. Pangalawa ay Y. So dito sa tatlo kung mapapansin nyo, B, D, E lahat yan. B, D, E lahat. Tapos pinalitan lang natin yung dulo, F, X, Y. Ito yon F, X, Y. So yung sumunod, tapos na tayo sa kasama si E, sasama na naman natin B, D, F naman ang kasunod natin. Okay, so B, D, F. So we have B, D, F, X. And then yung isa pa, B, D, F, Y. Pero may condition tayo, hindi natin pwedeng pagsamahin si F tsaka si Y. Okay? So kaya ang last na natin, tapos na tayo kay BDF, ang last na natin nakasama si B ay si BDXY. Ito na nga yun. Okay, so ito lang 5 ang pwede nating combination dito sa mga women natin and men. So yung susunod naman natin ay papalitan lang natin. Ito yung mga selection kapag kasama si B. Ngayon naman, si C naman ang isasama natin kasi bawal magsama si B at si C. So si C naman, ibig sabihin itong 5 na possible selection, papalitan lang natin yung first natin. Imbis na si B, magiging si C lang ito. Okay? So magiging si C lang yan. So magiging C, D, E, F, C, D, E, X. So tandaan, pinapalitan lang natin itong first ginagawa nating C. So we have C, D, E, Y. We have C, D, Fx, and then CD, XY. Okay? So yung explanation ko mukhang matagal pero pag gagawin nyo ito, dapat makuha nyo ito within 1 minute lang. So iniisa-isa ko lang yung explanation para malinaw kasi sigurado may magko-comment na naman ito sa TikTok or sa YouTube na ubos na daw yung oras. So syempre ina-explain lang natin ng detailed para malinaw. Pero hindi nyo naman kailangang isolve ito ng ganitong kahaba. Okay? So ngayon, punta na tayo dito sa mga A, B, C, D, E. Alin dito yung true? So letter A, if the company selects E.
kapag sinelect daw si E, then also need also to select X. Kailangan daw pag sinelect si E, nandun din si X. So hindi ito true kasi ang meron lang EX, ito lang. Ito lang dalawa. Okay? So pwede rin namang EF, EY, FX. Okay? So mali itong A. Then next B, if the company selects F, then need also select Y. Kailangan daw si FY. So mali na ito kasi sabi nga sa condition bawal magsama si F and Y. So ito pangatlo. Ayan. So ibig sabihin mali ito. Then letter C, either selecting B or C. Ibig sabihin sa choices natin dapat nandun si B or nandun si C, which is true dahil ito na nga lahat nito sa column na to lahat may B, lahat naman sa column nito ay may C. So therefore ito ay true. Okay? True itong letter C. And then letter D, either selecting D or E. Kailangan daw may D or E. Pero false ito kasi ito, walang letter E dito sa last selection natin. Ito, BDXY, we have CDXY. So sabi, selecting either D or E. Kailangan daw nandun si D or nandun si E. So mali ito dahil dito nga sa last, wala si D, wala rin si E. Pati pala dito sa pangalawa, ayan, pangalawa sa huli. Wala rin si E, wala rin si... meron palang D. Ito pala si D. Ito pala si... Ito pala si D. Nandito pala si D. Either selecting D or E. Ayan, so walang E. Walang E dito sa iba, walang E. Okay? So last, either selecting X or Y. So kailangan may X or Y daw. So ito ay false dahil itong una. Itong una, BDEF and CDEF, wala namang X or Y. So therefore, ang true lang dito ay letter C. Yung apat na condition natin ay hindi magto-true. Okay? So ayan, nalobat na. Okay, so that's it. So thank you for watching. Sana na gustuhan niyo explanation ko para sa logic problem na ito. So kita-kita tayo sa mga susunod pang mga logical reasoning para sa civil service exam. So good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.